Hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. At lately nga lang ay sobrang na-stress talaga ako sa pag-iisip. Last year kasi nagkaroon ng problema sila mama at papa hanggang sa lumaya si mama. Pero bumabalik siya dahil sa amin at ngayong taon lang ay hindi na niya nakayanan ang pananakit ni papa. Nag-away sila ni mama kasi nahuli siya ni papa na may kausap na ibang lalaki sa phone. At dahil doon ay umalis si mama. Hindi lang naman si mama yung gumagawa nun, parehas lang sila ni papa. Nung malakas pa kasi ang kita ni papa, laging nahuhuli ni mama at nababalitaan na nagbabar sila at nambababae. Kaya simula nun, lagi na lang nag-aaway at hindi magkasundo hanggang sa nag-apply si mama para makapag-abroad at nakalipad na siya nung April pa. Maayos naman si papa sa amin, nagsusuporta naman siya pero minsan talaga konti lang yung naibibigay niya. Pero wala namang problema yun sa akin dahil nakakahingi naman ako kay mama at nabibigyan naman niya ako palagi. Kaya nga pala nakaalis si mama papuntang abroad dahil tinulungan siya ng mga kakilala niya dun sa probinsya nila. Wala na rin naman po akong magawa kasi dahil nakikita ko na gustong gusto niya talagang mag-abroad at makapag-ipon. Dahil laging sumbat ni papa sa kanya wala daw po siyang may ambag sa pamilya namin. At ngayon nga na nakaalis na si mama, nang bababae naman ngayon si papa. Matagal na rin namin yung alam pero inaantay ko na lang din na sabihin sa akin yun mismo ni papa. At ngayon nga na nakapag-usap na kami at inamin niya sa akin. May gusto siyang ipakiusap sa amin. Ang gusto niya kasi, dalhin niya dito yung babae niya at ibisita sa amin. At ipakilala sa amin ng kapatid kong bunso yung babae niya. Kami na lang daw kasi ng kapatid kong bunso yung kakampi niya. Dahil yung ate ko ay magkaaway sila ni papa. Nakikiusap sa akin si papa na baka daw po pwede na mag-stay dito yung babae niya. Kahit daw isang gabi lang at aalis daw sila ng madaling araw at huwag ko daw sasabihin kay mama. Pero ang sabi ko, kung papupuntahin yan dito ay aalis na ako at ayokong makita at makilala. Pasigaw kong sinabi yun sa kanya dahil paulit-ulit din kasi yung tanong niya sa akin. At pagkatapos ko siyang sagutin ay sinabihan niya ako na ang pangit daw ng pag-uugali ko. At nagulat talaga ako sa pagkakasabi niyang yun. Sobrang nalulungkot talaga ako sa nangyari sa mga magulang ko. Dahil oo, tanggap ko na wala na silang pag-asa magkabalikan ni mama. Pero ang sa akin lang, kahit para sa amin man lang, kahit konting kahihiyan, kung bakit ba naman kailangan niya pang ipakilala sa amin yung babae niya. At naisumbat ko nga sa kanya na bakit si mama ba, pinakilala ba niya sa amin yung lalaki niya? Na kahit nga lalaki ni mama ayokong makita. At dahil sa sinabi ko ay napakadami niyang sinabi sa akin pero ito yung nauunawaan ko na sinabi niya. Na ayaw daw niyang sayangin yung panahon na gusto daw niya ay may mag-alaga sa kanya at may magmamahal. At kahit nga lang daw isang gabi lang at hindi na daw yun mauulit. Doon ay medyo nakurot yung puso ko at naiyak na lang din ako. At kapag daw nalaman ni mama na pumunta yung babae niya dito sa bahay hindi na daw siya magpapakita sa akin. Pero di daw niya kami kakalimutang suportahan. Please Mami Len, kailangan ko ng advice kung ano yung dapat kong sabihin at gawin. Dahil naiipit ako at hindi ko alam kung kinukonsensya ba ako ni Papa. Dahil sinusumbat niya na rin sa akin yung mga sakripisyo na ginawa niya sa amin. Please lang, gusto ko po ng advice dahil gulong-gulo na po talaga ako sa ngayon. Sana'y mapili at mabasa niyo ang aking kwento. From our letter sender, Janine ng Cainta, Rizal. Ang kapal din naman ng mukha ng tatay mo, no? Nang babae na nga siya. O sige, pagpalagay pares ng nanay at tatay mo. Pero sana hindi na lang dadalhin pa sa pamamahay niyo mismo. Hindi ba naisip ng tatay mo na maaari magkaroon ng effect yan sa inyo by psychological effect? Ako, broken family din kami. Pero never ever kaming pinilit ng magulang namin na ipakilala yung parehas nilang karelasyon. Kasi sa murang edad, you are 17, di ba? And I was 25 that time ha, kasal na ako. Kung sa akin nga, sobrang sakit alam mo yon, hindi ko matanggap. Sobrang sakit nun sa parte natin ng mga anak na may sarili silang pamilya. Ang kaibahan lang natin, hindi kami pinilit ng mga magulang namin. Hinayaan ng magulang ko, natanggapin namin yun. Hanggang sa ngayon nga, ay okay na kaming lahat. Pero napakatagal na panahon bago namin yun tinanggap. At nung natanggap ko yun 1 year na lang ang buhay ng stepfather ko at may anak na rin ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano kita i-advise kasi nasa sitwasyon mo ako dati. Pero para sa akin manindigan ka para sa sarili mo. At kailangan yung malaman ng mama mo. Kung meron man kasing dapat mag-usap, sila yun Kayo bilang anak, hindi pa dapat nilalason yung mga utak nyo. Lalong-lalo na yung tatay mo na isusumbat pa talaga sa inyo yung sakripisyo niya sa inyo. Ang kapal naman ng mukha niya. Mambabae siya hanggat ilan pa yung gustuhin niya pero lumayo-layo sila dyan sa bahay niya. At
nyo. Neng, wag kang makonsensya ha. Doon sa sinasabi ng tatay mo na kailangan niya na magmamahal at mag-aalaga sa kanya, pwedeng-pwede nyong gawin yun bilang mga anak. Huwag niyang idaan sa mga rason para lang makuha niya yung loob mo at para lang mapapayag nila kayo. Importante pa rin dito yung nararamdaman nyo bilang anak. Ako sa akin, yung mga magulang ko, nagkaroon man sila ng pare-parehong pamilya. Hindi ko ikinapaproud yun ha, kaya ako sinasabi dito. Pero pasalamat kami na kaming magkakapatid, iniisip rin nila yung nararamdaman namin. Sana malampasan mo to. At sana pagdating ng araw, huwag kang magtanim ng galit sa mga magulang mo. Alam ko mahirap, kasi pinagdaanan ko yan eh. Pero kahit naman kasi anong mali nila, magulang pa rin natin sila. At sana kung makakausap mo ulit yung papa mo, ipaintindi mo sa kanya na hindi dapat kayo pinipilit na tanggapin yung mga bagay na hindi nyo patanggap. Ang asawa mapapalitan yan eh. Ang kabit kahit ilan pa pwede. Pero ang anak, yan ang hindi mo talaga mapapalitan. Yung nararamdaman natin, yung pinaka-importante, hindi yung nararamdaman nila. Kapal ng mukha ng tatay mo.